This moment, continue to praise and worship. Continue to give our best worship. He deserves all praises. He deserves all glory. Siya yung dakilang Diyos na makagagawa ng himala. Yung kanyang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Yung kanyang pangalan na makapangyarihan. We honor you, Jesus. We glorify you. Lord, in this moment, salamat, Panginoon. Salamat. Thank you for your presence, O God. Alam ko, Panginoon, na hindi ka nagpapabaya. Yung presensya mo, Panginoon, na kumikilo sa buhay ng bawat isa ngayon sa kanilang mga tahanan. Naniniwala kong pinaparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kalwalhatian. Binababa mo sa kanila, Panginoon, ang iyong presensya. Nagsasabi sa kanila, nagsasabi sa amin, na huwag kami matakot. Pagos malaki kami sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan, tinataas, tinatawag. Sa iyo ang kalwalhatian, Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pagsapat at dakila. Aming kamasalamin. Pinupuri ka namin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng papuri. Sa iyo namin pinudulog. Sa iyo namin binibigay. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon. Dahil kayo yung Diyos na karapat na Panginoon. Purihin ko kayo. Nawa, Panginoon God, sa anumang pagsamba na meron ng iyong mga anak sa kanilang mga tahanan, ay nabigyan ka namin ng kapurihan, nabigyan ka namin ng pagkakaliwan. Sabi nga, hindi nakadepende sa music, hindi nakadepende sa mga awitin, nakadepende sa aming puso, na handang sa mga pupuri sa iyo. Handang pupurihan ka sa kapilanan ng lahat. Mas inaantay ko yung pagsamba na nagkagaling sa amin. Sa kabila na kami gumaranas ng suffering, sa kabila na kami gumaranas ng iba't ibang pagsubok, mas katanggap-tanggap yung pagsamba na yun. Dahil hindi alintana namin ang aming pinagdadaanan. Nandun pa rin ang aming pagpupuri. Nandun pa rin ang aming pagsamba. Sa kabila namin mabigat kami pinagdadaanan sa aming bansa at sa aming bayan. Panginoon, salamat po sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po natin salamatan ng Panginoon sa naroon. Kung kayo ay makakapalakpak, ay palakpakan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang katapatan. Paniwalaan natin ang Diyos ay hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Especially sa ating pong pagkakaloob. Dahil tayo ay may mga operational ang ating gawain. Sa kabila nito na tayo po ay walang gawain. Importante na ang ating pong gawain ay ating pong masuportahan sa pagkita ng ating pong mga pagbibigay na may katapatan sa ating pong gawain. Dahil sapagkat ang bawat binibigay natin ay nag-extend ng gawain ng Panginoon. At hindi lang doon, may mga kaluluwa na nakakilala sa Panginoon, may mga tao na aabutan ng pagkakataon o nabibigyan ng pagkakataon para sila ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga ipinagkakaloob sa gawain ng Diyos. Kaya ano man po yung ating mga nakalaan, bagamat tayo po ay yung iba po ay jobless ngayon, walang trabaho, ang iba naman ay mga walang business sapagkat tayo ay naka-quarantine, naka-enhanced community quarantine. Kaya pa man, importante pa rin. Importante na yung katapatan ng puso natin. Alam ng Diyos, kung ikaw ay wala, alam ng Diyos, ikaw ay may pangangailangan. Pero sa kapila ng ating pangangailangan, nandun pa rin ang ating puso na magbigay at magkaloob sa Panginoon. Kaya, doon sa inyo pong mga kaloob, sa inyong mga tithes and offering, sa mga treasurers natin o sa mga financial committee natin, pwede nyo sadyain sa kanila or kung may time kayo, kung magkaroon na ng pagkakataon na tayo po ay maalis na o matanggal yung enhanced community quarantine, ay doon po natin maibigay yung ating mga kaloob. Importante na maikip natin ito na may katapatan. Alam natin na alam ng Diyos ang puso ng mga sa atin. Alam niya kung tayo man ay sa kabila ng pangailangan natin, ay nandun pa rin ang ating buong puso pagkakaloob. Sabi nga ng kanyang salita, minamahal ng Diyos ang mga taong masayang nagbibigay. Kaya sa kabila ng meron tayong ganitong sitwasyon, masaya pa rin tayo nagkakaloob. Sabi nga, ang Macedonian Church
ay nagdaraan sa matinding hirap ng financial problem sa buhay nila, pero sila pa rin yung nangunguna. Sabi ni Apostol Pablo, sila pa rin yung nangunguna pagdating sa pagbibigay. Na para bang nakikiusap pa. Kaya Apostol Pablo na, bigyan mo kami ng pagkakataong magbigay, huwag mo kami pigilang magbigay. Sapagkat, sabi nga, ang puso ng Macedonian ay pusong handang magkaloob. Na higit pa sa kanilang kakayahan, sabi nga ng salita ng Diyos, ay higit pa sa kanilang kakayahan yung kanilang pagbibigay. At nawa, may ganun tayong pananaw, may ganun tayong puso. Na sa kabila ng meron tayong financial, sabi nga ay problems, sitwasyon ngayon, ay meron pa rin tayong puso ng loob sa gawain. Panginoon, pagpalain po yung mga anak mo na sa kanilang mga tahanan na nadupo yung kanilang pong puso, katapatan sa pagkakaloob sa iyong gawain. Na sa kabila po na wala kami na physical na Sunday service ngayon, kami po yung naka-live streaming. God, ay kung sakali man po Panginoon, magkaroon ng kakataon ng papagbigay through online giving or naman makip nila ito ng naayos upang sa pagbubukas muli ng Sunday service sa mga iglesia, Panginoon, o sa aming gawain, sa physical na building, ay may pagkaloob namin, Panginoon, yung aming pong mga kaloob, yung aming pong mga offering, yung aming mga tithes. Sapagkat, Lord, tinitingnan mo yung aming katapatan. Hindi kailangan tingnan yung aming sitwasyon. Kailangan namin tingnan yung magagawa mo, Panginoon, sa aming sitwasyon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo pinahintulutan ang bagay nito na wala kang dahilan. Lahat ng ito ay meron pong bahagi upang subukin ang aming pananampalataya. Maaari sinusubok mo yung aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya Lord, pagpalain mo yung mga nagtataguyod ng iyong gawain, pagpalain mo, Panginoon, yung mga nagtatabi talaga ng kanilang mga offerings, tatabi ng kanilang mga tithes, pagpalain mo sila, Panginoon. At alam ko, Panginoon, hindi pa hinihiling nila yung pinagkakalaman. Sabi nga ng Malaki 3:10, walang salot na darating sa kabuhayan ng mga taong ibinibigay ito ng buong buo. Sabi mo nga, subukin ka namin ibigay sa inyo ng buong buo ang aming mga ikapo upang matugunan ang pangailangan ng iyong gawain, ng iyong templo. Sa gayon ay bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos mo masala ng pagpapalang walang sapat ang kalimutan. At sabi nga yung following verse, God, walang salot, walang sumpa, Panginoon, na darating sa lupain, darating sa kabuhayan ng sino mang nagbibigay ng may katapatan sa inyo. Binibigay ito ng buong buo. Okay, Lord, I declare mula sa iyong mga salita ang pagpapala sa mga anak nito na kung saan patuloy pa rin nagkakaloob, patuloy na binibigay ang para sa inyo. Bless them, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya papalain po kayo ng mga walang sawang nagkakaloob at patuloy na sumusuporta sa gawain po ng Panginoon. Alam na Diyos yun, walang pwede pong mailihip sa Kanya, lahat po ay hayag yun sa Kanya. Kaya, importante na sa kabila ng lahat ng ito, ando pa rin yung ating pananampalataya sa Diyos. At ngayon po, dako tayo sa ating mensahe na nais po kong ibahagi po sa inyo na nasa man po tayo ngayon, lobby po ng Panginoon na yung ating po mga nasa ibang bansa, mga W's natin ay nakakapakinig din at nakakapanood ngayon sa ating live streaming. Yung iba po ay sila ay naka-quarantine din sa kanilang mga lugar, sa mga bansa na meron din infection ng COVID-19. Ito yung panahon upang tayo man ay may agwat, may distansya ng dagat, ng layo, pero hindi dapat tayo na paghihiwalay o hindi nahihiwalay yung ating pananampalataya. Ganyan din yung ating pong relasyon sa Diyos. Meron tayong social distancing na pinapatupad ng ating gobyerno. Pero hindi pa rin dapat magkaroon na tinatawag na spiritual distancing. Ito po isang napagandang mensahe, isang napagandang news na pwede nating mabasa sa social media ngayon. Actually, marami pong mga mababasa tayo ngayon sa social media, no, especially sa Facebook, na mga memes or pagamat ilan to na joke talaga, pero yung iba, ikapupunutan mo ng mga aralan, may mga biblical thoughts ito, may mga biblical perspective. Especially, binabasa po ako na
sa FB na ito po ay na-post ng ating admin sa ating page, Soul Harvest, na lockdown but not knockdown. Sa buhay natin, importante na maaaring lockdown tayo, lockdown ng Tanawan, at maaaring may posibilidad din na tayo ay sa Santo Tomas or sa lalawigan ng Batangas ay talagang magkaroon ng total lockdown. Pero sa kabila na tayo ay lockdown, hindi pa rin dapat tayo na na-knockdown. Hindi pa rin dapat na na-knockdown yung ating pananampalataya, yung ating pananalig sa Kanya, yung relasyon natin sa Diyos. Or kaya naman, magkaroon natin ng social distancing, pero yung our relationship with Christ, yung relasyon natin, yung pananampalataya natin, ay hindi dapat nagkakaroon ng distansya. Sabi pa nga nabasa ko, yung panahon ng lockdown, it is the time to kneel down. Yung panahon daw na naka-lockdown, ito yung panahon para mag-kneel down. Ito yung panahon para lumuhod, manalangin. Mas lalo natin ilapit yung sarili natin sa Diyos. Ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Tapos sasabi nga nila, pag daw naka-quarantine, kapag naka-home quarantine, ay para daw masisiraan daw ng bait. Dahil doon na sa loob, walang ginagawa. O kaya naman, kain na daw ng kain. Sabi nga ng iba, nabasa ko pa nga, ay pati daw sa loob ng bahay, mag-face mask na rin. No, maglagay na rin daw ng mask. Bakit? Kasi kain daw ng kain. No? Kumbaga, tatapa, makakaidlag. At minsan pa nga, ay baka karoon pa ng pagtaas ng sugar level. Kaya importante pa rin ng pag-ehersisyo. Sabi nga ng WHO, importante pa rin na pinalakas natin yung ating physical na pangatawan. Dahil kapag malakas ang physical na pangatawan, pag malakas ang iyong immune system, namamatay yung virus. Kaya importante pa rin na, okay, lumalabas ka, nag-exercise doon sa harapan ng iyong bahay, nag-exercise, nagpapalakas ng katawan, pinalalakas yung physical na pangatawan. Kasi kailangan natin yun. Kailangan natin yung palakasin yung ating immune system, palakasin, uminom ng mga vitamins para lumakas yung ating physical. At sa kabila ng home quarantine na dinadaanan natin ngayon, hindi lang naman physical na pangatawan ang dapat natin palakasin, syempre. Tulad dito, wala tayong physical church Sunday service, at walang prayer meeting, walang cell groups. Ito yung paraan na sa kabila na merong social distancing, ay merong tinatawag na yung pagpapalakas ng spiritual. Hindi pa rin inaalis yung spiritual sa buhay natin. Huwag natin hayaan na magkaroon ng spiritual distancing sa buhay natin. Huwag natin hayaan na magkaroon ng distansya yung ating pananampalataya sa Diyos. Huwag natin hayaan na magkaroon ng kumbaga ay isang agwat. Dahil tayo rin naman yung mahirapan. Pero once na nagkaroon ng agwat, yung ating spiritual na buhay, yung ating relasyon sa Diyos, doon papasok yung takot, doon papasok yung pangamba, doon papasok yung pag-alimanan. Kaya nais kong ibahagi ko sa inyo sa umagang ito, no? Na pinamagatan kong ito yung part 2 po ng nakaraang linggo na activate your anticipation part 2. Importante pa rin na mas lalong kung lumalala po yung sitwasyon natin ngayon, importante na o mahalaga na mas lalo mong i-activate ang iyong anticipation. Meaning, activate your faith. Release your faith. Lagyan ko na sa title na release your faith and put your fears into quarantine. Pangalawang beses nung inulit ko ngayon, umaga, katawan lang ang kino-quarantine. Yung katawan na may sakit. At nagkaroon na tayo ng home quarantine ngayon para hindi mag-spread yung COVID-19. Pero, yung physical lang dapat na naka-quarantine. Hindi yung pananampalataya mo. Hindi yung pananampalataya natin. Hindi dapat naka-quarantine o hindi sa kapila ng lahat ng ito na naka-home quarantine tayo, naka-enhanced community quarantine. Pag yan ay kailangan nating sundin at kailangan nating gawin dahil yan ay precautionary measures na galing sa ating gobyerno. Pero sa kapila ng lahat ng quarantine na ito, release your faith. Kailangan mo patuloy na i-activate, patuloy mong itaas, alakasin, palabasin ang iyong pananampalataya and your fears, your doubts, yung mga lies, yun dapat ay quarantine. Kasi pag sinabi natin quarantine, ito yung pagsiseparate. Kumbaga, ina-isolate mo yung bagay na yun. Example, sa dictionary, pag sinabi yung quarantine,
ay ina-isolate mo yung isang tao o hayop o isang lugar para hindi mag-spread yung sakit o yung tawag na nakakahawang sakit. Alam niyo ba, mas bukod sa COVID-19, ay meron pang malalang nakakahawang problema ng isang Kristyano. Alam niyo ba yun? Takot. Saka yung takot, nakakahawa talaga. Ano? Kasi pag halimbawa may nakapagsabi sa'yo na, bla bla bla, may ganitong issue na, may ganitong cases sa ganitong lugar. No? Bumubuo na ito ng takot sa puso natin. Na kung saan nagyayari, yung pananampalataya mo na meron ka dapat, yung faith mo na meron ka dapat, na tanggap mo mula sa Panginoon, ay natatakpan na dumidistansya na tayo sa Kanya, dumidistansya na tayo sa ating relasyon sa Kanya through His words, kasi importante na yung salita ng Panginoon, babad pa rin tayo sa Kanyang salita. Sa kabila na wala man tayong, kumbaga parang Sunday service, pero meron pa rin tayong personal na pag-aaral ng Kanyang salita, personal Bible study para pakainin yung ating spiritual na buhay. At kapag nawala na tayo ng gano'n, ng personal Bible study sa ating sarili, panalangin, nagkakaroon na ng distansya. Nagkakaroon na ng tawag na spiritual distancing. At kapag nagkaroon na ng spiritual distancing tayo, no, yung ating pananampalataya, yung relasyon natin sa Diyos, yung pananampalataya meron ka, ay natatakpan ng takot. Takot sa yung takot na yun, ay nahahawa sa iyo or nag-i-impart sa iyo. Actually, fear is not an emotion. Hindi po emosyon yung takot. Takot is spirit. Sabi nga ni Paul kay Timothy, hindi spirito ng kaduwagan o takot ang tinanggap natin sa Diyos, kundi spirito ng pag-ibig, pagpipigil. Importante na yung takot, pagkamat sabihin natin na lumalala yung sitwasyon, nagkakaroon ng cases doon, nagkakaroon ng mga postigo doon, ay hindi ka dapat na naaapektuhan. Tayo bilang mananampalataya, ay hindi tayo naapektuhan ng parabang tingin natin ay yun ang katapusan. Na para bang tayo rin may mahahawa. Hanggat ikaw ay hindi kumaalis sa lugar mo, hanggat nandiyan ka lang sa bahay mo, hindi ka mahahawa. Mahahawa ka lang pag talagang asang pumunta ka doon sa lugar na alam mo meron. Tapos isa pa nito, nakipag-usap ka doon sa taong positibo. Pero kung ikaw ay nandiyan lang sa inyo, sa bahay mo, at hindi ka naman pumupunta doon sa lugar na nag-positive na lugar or mayroong cases, ay wala kang dapat ipangamba. Pagkamat hindi mo kailangan umalis, hindi mo kailangan pumunta doon. Nga lang, ang isang bagay na is kung bigyan pasin dito is dahil sa marami nating balitang naririnig, yung takot ang siyang nangingibabaw na. Yung takot, yung pangamba, yung pag-aalilangan, ang nangingibabaw na dapat yung pananampalatayang tinanggap sa Panginoon, ang dapat ay mangibabaw. Minsan, sa ganitong sitwasyon, may kalamidad, tapos isahal ka ng mamatay, natatakpan yung takot, natatakpan yung pananampalataya, natatakpan ng takot, natatakpan na dapat ay sa kabila ng lahat ng ito, nandun yung pananampalataya natin, nandun yung pananalig natin na hindi nakakwarantine yung ating pananampalataya. Meron ba tayo mababasa? May mababasa ba tayo sa Biblia na dapat matakot tayo? O kaya naman, may dapat bang katakutan tayo? Meron ba? Yes, meron. 100% may sinabi si Jesus Christ na kailangan mong katakutan. Hindi ko sinasabi na huwag kang matakot. Sabi nga, takot ay hindi emosyon, kundi spirit. Pero, sa Biblia, meron mong sinabi si Jesus Christ na dapat mong katakutan. Pero tanong, sino ba? Saan ba? At kanino? Mabasa natin sa Matthew chapter 10, verse 28. Nasabi doon, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ito pala yung dapat natin katakutan. Sabi doon, huwag niyong katakutan. Sabi ni Christ, Jesus Christ na nagsasabi, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ano ba yung mga example ng mga pumapatay ng katawan? Okay. Killer, murderer, yung mga murderer, yung mga pumapatay ng kapwa niyang tao, yung pumapatay sila ng katawan ng tao. Di ba? Pumapatay sila. Pero sa kabila na sila nakakapatay ng tao, killer, ay hindi naman sila nakapapatay ng kaluluwa. Ano pa? Mga hayop, mababangis na hayop. Di ba? Mababangis na hayop. Tulad na lamang ng mababangis o
Yung may mga venom na mga hayop tulad ng ahas, ng alakdan, yung mga tigre, mga tigers and lions. Mababangis sila at kapag naabutan ka, ilalamahin ka talaga at mamamatay ka. Nakapapatay sila ng physical na katawan. Pero hindi sila nakapapatay ng kaluluwa. Gayun din naman ang COVID-19. Itong virus na ito, libo-libo lang namatay. Actually, babasa natin ang Biblia, ay meron pong mga pagkakataon sa Bible na talagang libo-libo namatay. Especially kay David, 3 araw pa lamang nasalot ay 70,000 na. 70,000 yung namatay. Kaya yung virus, nakapapatay din ng physical nating katawan. Pero ang tanong dito, nakapapatay ba yun ang kaluluwa? Or baka mangyari, mapatay yung pananampalataya mo. Kung patuloy kang didistansya sa spiritual mo. Kung ikaw ay nagkukulang ngayon sa Panginoon, through reading the Bible, through prayer, nagsisimula rin distansya mo. At maaaring hindi ka nga mapatay ng virus. Hindi ka tayo mapatay ng virus. Pero dahil sa takot natin sa virus, napapatay naman yung ating pananampalataya. At yun ang dapat huwag mangyari. Yun dapat na hindi mangyari sa buhay mo. Na sa kabila ng pinagdadaanan natin ngayon, alamin natin na may pananampalataya ka. Meron kang pananampalataya, ipananalig ka, na pwede mong maging sandata. Na upang ano man ang maaaring pangamba, takot na pwede natin marinig, makita o mangyari sa ating paligid. Lagi natin isipin, katawan na naman na kaya patayin yan. Pero yung kaluluwa, yung pananampalataya mo, hindi dapat magawang patayin. Ano ba sabi niya? Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan. At yun. Yun dapat ang ating katakutan. Sabi niya, ang katakutan ninyo, yung may kapangyarihang patayin yung kaluluwa mo. At katawan, dalhin doon sa impyerno. Para mas malinaw tayo, sino ba yun? Sabi ng Luke chapter 12, babasa natin ito. Luke chapter 12, verse 1 to 5. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag niyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa. Yun ang nice kong sabihin dito, ang sinabi ni Christ na yung nga, papatay ka nga ng killer, papatay ka nga ng mabangis na hayop, papatay nga ang sinumang tao ng COVID-19. Pero after ba nun, may magagawa pa siya? Wala na. Verse 5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Sino ba dapat yung katakutan? Katakutan ninyo yung pagkatapos pumatay, ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Walang ibang dapat pala katakutan, kundi ang Diyos. Walang ibang dapat katakutan, kundi ang Diyos ang aming kasabi. Sabihan siya ang may kapangyarihan. Siya ang may kapangyarihan bumawi ng buhay na meron tayo. Kaya, hindi ko sinabi extreme to. Hindi ko naman sinasabi pumunta tayo sa lugar na pinagbabawal na puntahan ng gobyerno. Ito naman, kailangan sumunod tayo. Kailangan sumunod, stay at home. Design tayo mag-home quarantine. Kailangan natin sumunod sapagkat sabi nga, kung gumagawa ka ng tama, hindi mo kailangan matapos sa gobyerno. Sabi nga ng Biblia. Dahil ang government ay kapangyarihan para saan tayo kapag tayo ay lumalabag sa kanilang mga ordinansa. Dahil pa man, importante na sa kabila na tayo sumusunod sa precautionary measures ng government, hindi naaalis sa ating puso yung pananalig pananampalataya. Na kung saan sa kabila namang pinagdadaan natin ito, nandun pa rin yung pananalig sa Kanya, yung takot mo sa Kanya na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Na kahit na sabihin na natin na ang isang tao ay dapuan ng COVID-19 na ito at hindi pa niya kalooban. Alam ko po, nasa China, sa South Korea, marami tayong kapatiran na infected o na-infect ng ganitong COVID-19. Kung kalooban na sila ikuhin ng Panginoon, kalooban ni Lord yun. Pero kung hindi pa kalooban ng Diyos na sila ikuhin, sa kabila na meron silang COVID o positive sila sa COVID-19, ang Diyos pagagalingin sila. Ang Diyos gagamutin sila. Kaya hindi ko sinasabi na tayo ay umalis o huwag natin sundin kung ano yung pangpan. Kundi, alisin dapat yung tama. Alisin yung pangamba. Pagkos ang ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkatao ngayon, kayang gumawa ng Diyos ng mundo. Kaya ng Diyos na gumawa ng paraan higit sa kaya nating isipin at tingin. He is a way maker, He is a miracle worker. He's our light. Sa kapila na lahat ng ito, kaya ng Diyos pagliwanagin. Kaya ng Diyos na on the spot, sa
bilang mga mananampalataya, kaya ng Diyos gawin ng isang bagay na hindi kaya gawin ng tao. Yung pananampalataya meron ka, yung pananampalataya meron ko. Meron ako. Kaya nga sabi ni David, si David, dumating magkakataon na, noong nagkasala siya, pinapili siya ng Diyos kung ano ang gusto niyang parusa. 3 taon na digmaan, o 3 taon na tagutom. Pangalawa, 3 buwan na siya ay uusigin ng kanyang kalaban. At pangatlo, 3 araw na salo. Ang pinili si David, pero sabi niya, kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung gusto mangyari ng Diyos. At yun ang nangyari. Nagkaroon 3 araw na salot at 70,000 people yung talagang namatay ang gusto. Ngayon, nung nagpakumbaba si David, humingi ng tawad at makita niya at nakita rin ng Diyos, naawa yung Diyos. Nakaumang na yung espada ng anghel para ilapat doon sa Jerusalem. Pero itinigil ng Diyos dahil nakawag siya sa kanyang Panginoon. At kung saan lugar nakatayo yung anghel, doon sila gumawa ng dambana at doon niya tinayo nga yung templo. Ngayon, itong salat na ito ay naging paraan para si David ay mangusap o magkaroon ng sulat dun sa kanyang Psalms 91 na nagsasabi na ito yung pananampalataya na si David na dapat ay meron din tayong pananampalataya tulad ito. Ang sabi ng Psalms 91 verse 3, sa panganib at bitat, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Ito yung pananampalataya ni David na dahil nakita niya yung salot na sa loob ng 3 days ay 70,000 yung matay. Na, kumbaga, nagkaroon ng application to sa buhay niya na dahil siya ay merong pananalig sa Diyos, dahil siya ay hindi dahil sa a man after God's own heart, kundi yung pananampalataya niya, yung relasyon niya sa Panginoon, sa kabila ng kanyang pagkakamali sometimes, yung pag-uulay niya sa Diyos, hindi na alis yung distansya niya sa Kanya. Hindi na alis yung distansya niya sa Panginoon, na kung saan yung pananampalataya niya, nasa panganib. Ano bang dumating panganib? Bitan na dumating sa'yo. Na kahit anumang matinding salot, nakamamatay na salot, hindi ka magdaranas. Sabi nga ng verse 4, lulukuban kanya ng lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalingan niya ay palagi ka na nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya ay matapat. Ang Diyos natin ay matapat. Na kung saan, alisin mo lang yung takot, alisin yung pangamba. At ito po ay awit ng pagtitiwala sa Diyos. Yung following verses, sa verse 5, pagsabi ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin biglang paglusot ng mga kaaway. Ni, saan pa mang darating na salot, dalawang ulit binanggit, verse 3 at verse 4, na anumang magtindig salot yan, anumang salot dumating, ang dumating, wala kang dapat ikatakot. Sabi nga doon, wala kang takot. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man. And verse 7, kahit na mabawal sa iyong harapan ng 1,000 tao, nakita ni David. Kasi 70,000, 3 days na. Nakita ni David na libo-libo na yung namamatay. Pero sabi niya doon, kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 10,000 tao sa iyong paligid, bilang ng mga patay ay maging 10,000, hindi ka matatakot. At natitiyak kung hindi ka mga. Kaya nga, dinideclare natin ito sa buhay natin everyday na hindi ako matatakot at natitiyak kung hindi ako mga. Kahit pa 10,000 tao, 1,000 tao ang nandyan, nangamatay. Pero dahil ikaw may mananalig, dahil yung takot na yun inaalis. Meaning, hindi dahil lang si David, isa sa mga bagay na maaaring sabihin natin ito, na si David ay hindi siya natakot na dapuan siya nung sakit, kung sakali mo siya dapuan nung ganung salot, nakatitiyak siya na siya ay nasa piling ng Diyos. Kung siya man ay dapuan na ganung salot. At nawag ganun din yung ating pananampalataya. Na kung sakali man, or wag naman loobin nga ng Panginoon, huwag mangyari sa atin na tayo ay dapuan pa ng ganitong sa karamdaman. Pero higit sa lahat, kung sakali man, what if? Ito yung the word the words na kailangan natin i-implant sa ating mga sarili na, what if? Pag mayroon pang gano'n, hindi ka na mananalig sa Diyos. What if? Importante po sa buhay natin na nandun yung ating pananalig. Si
Sinasabi ng maraming Kristyano, huwag tayong magpanik. Marinig tayo ng ganyan. Huwag tayong magpanik. May Diyos tayo. Ang problema nito, sinasabi na huwag magpanik, pero sa isip niya, nagpapanik siya. Sa puso niya, kakabog-kabog na yung puso niya, dahil doon sa virus. O dahil doon sa nangyayari sa paligid. Kaya sabi na, huwag kang magpanik, may pananampalataya tayo. Pero ang nangyayari naman, yung isip niya, yung puso niya, di kasama ng takot. Napupuno na ng takot. Sa unang tingin, yung first expression natin sa kanya, pwede natin sabihin na, laki naman ang kanyang pananampalataya. Ngunit, sablay naman sa mga kinikilos. Pinapakita at pinapahayag, yung kinikilos natin, na tayo pala ay nagpapanik na. Pagkaman sinasabi ng ating bibig na huwag tayo magpanik, o huwag tayo magamba, huwag tayo matakot. Pero sa kinikilos naman, ay nagpapakita na tayo pala ay nagpapanik na rin. Malapakalaking bagay na ipinapakita natin ang ating pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi mo sinasabi na kailangan dahil kami lumabas para ipakita mo yung pananampalataya. Hindi naman yan. Kundi ipakita natin kung paano tayo mag-isip. Dahil alam ng Diyos ang natama. Alam niya kung kayo tatakot. Hindi mo sabihin Lord, natakot ako. Palakasin mo yung aking ko. Lord, nangangamba ako. Palakasin mo yung aking pananampalataya. Pero tayo magsabi din sa Diyos ang ganun. Huwag natin panatilihin dahil ang demonyo hindi nababasa yung isip natin. Pero dahil sa kinikilos mo, sinasabi mo, pwede niya malaman ang takbo at ilalaman ng puso ng isip. Kung ano sa sinasabi mo, kinikilos mo, malaman. At pag nakita niya na lumalaki yung takot kaysa doon sa pananampalataya, mas lalagyan pa niya yun ng maraming takot. Lalagyan pa niya ng samsaring mga salita or mga pangamba or sabi nga, ang pinapana, yung mga fairy darts ng kaaway ay fear, doubts, and lies. Magpapadala pa siya, tutudlain ka pa ng marami mga flaming arrows para kayo mag-alinlangan, mga flaming arrows ng takot, flaming arrows ng mga kasinungalingan, para yung takot mas lalong maging nalala. At yung pananampalataya natin ay hindi na magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Dahil takot na ang ibaba. Kaya po, mga anak na nakikinig nyo yun, sa kabila ng lahat ng yan, palakasin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Palakasin natin yung ating pananampalataya. Dahil, hindi naman sinungaling yung Diyos na ating sinasabayan. Hindi siya marunong sumuway, hindi siya marunong sumira sa banal. Maganda habang sumusunod tayo sa babala ng government, hindi pa napalataya tayo. At kilala mo ang sinasabayan. Sabi ko nga kanina, hindi sinungaling ang Diyos. Yung sinasabi niya dito sa Psalms, hindi siya nagsisinungaling dyan. Kung nangako ang Panginoon, sabi nga doon sa verse 11 to 16, na ang sino mang lalapit sa Kanya, mananalangin sa Kanya, ay ingatan niya, ililigtas niya. Sa mga tuwid, yung pangako ng Panginoon na sasamahan ka niya, hindi ka niya iwan ipababayan, napakaraming pangako ang gusto dapat ni pangawakan para labanan yung takot dulot ng COVID-19. Takot ang malalang virus na pwedeng tumama sa. Kaya kung yung virus ng takot ay pinairan natin, kahit yung ibang tao na dapat sana ay walang takot, ay nagkakaroon na rin ng takot. Kaya nga, importante na yung balita ay maging verified, confirmed, dahil nagko-cause ito ng panic ng tao. Nagko-cause ng fear sa tao. Kaya importante na, ano man ang malaman natin balita, ano man ang marinig natin news, ay importante na ito'y validated, kailangan valid, ito ay talaga na-confirm, totoo, tunay, bago natin i-share. Para maiwasan natin yung pagpapanik ng tao at dahil sa panik na yon, takot na yon, na dapat ay lumuhod ka at manalangin at lumapit sa Panginoon, ay hindi. Ano takot na tayo? Binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan at kaalaman upang protektahan yung ating sarili. At umiwas sa alam nating panganib. Siyempre, alam naman, hindi porket naman may pananampalataya, ay sugod ka na sugod, hindi naman gano'n. Na pwede mo sabihin doon sa checkpoint o sabihin doon sa mga tao, ay pananampalataya ako, hindi tatalog sa akin. Hindi naman gano'n. Ibig sabihin, binigyan
ng Diyos ng karunungan, kaalaman, para ingatan natin yung sarili, protektahan natin yung sarili. At siyempre, alam mo namang meron nung nagpositibo doon sa lugar na, bakit nga pupunta doon? Diyan natin tuloy napapansin, makikita, kung meron tayong pangamba sa ating buhay, magkukulong tayo ng bahay, magamat yun ang kapag tayo nagkaroon ng lockdown, automatic magkukulong tayo sa loob ng bahay. Pero magkulong ka man sa loob ng bahay, dapat hindi mo kinukulong ang iyong pananampalataya. Kung tayo man ay magkaroon ng matinding lockdown, hindi dapat na-knockdown ang iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya at ang iyong relasyon sa Diyos. Kaysa mamuhay ka sa takot at pangamba, i-anticipate mo. I-anticipate na natin, asahan natin na ipapakita ng Diyos ang katapusan ng COVID-19. Importante na sa kabila ng lockdown, sa kabila ng quarantine, release your faith, pray, and ask with the Holy Spirit, ask to God na, Lord, ipakita mo sa amin ang katapusan ng COVID-19, ang katapusan ng virus nito, ang hangganan ng virus nito. At kung ina-anticipate natin, ina-activate natin yung ating pananampalataya, or inaasahan natin ang Diyos, igagawa ng iba na sa ating buhay. Kung gagawa ng maraming miracle sa ating buhay, hindi yung dahil sa takot, mag-iisip tayo ng mga negatibong mga kaisipan, na para ba tingin natin na yung virus ay nasa hangin. Ang tanong dito, kung niwala tayo sa Diyos, panindigan natin ang Diyos. Panindigan natin, kung niwala tayo, God is a way worker. God is a miracle worker. Panindigan natin na kaya gumawa ng Diyos ng iba lahat, kaya ng Diyos na gumawa ng paraan. Paano natin gagawin yun? Always say it. Hindi yung sinasabi natin yung mga negatibo mga bagay, yung mga mga negatibo naririnig natin at yun natin sinasabi, kundi sabihin ng walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos ng bagay, may kagalingan sa Diyos. God will do something good. God will make a way. God will do a miracle sa buhay natin. Always say it. Always declare. Always na i-declare natin na ang Diyos ay Diyos na himala. At walang bagay na mahirap sa akin. Ngayon, how to release your faith? Tatlong bagay lang po, nais kong dami ko nang sinabi. Pero tatlong bagay lamang yung aking kong nais bigyan pasin dito. Sabi nga, how to release? Yung title natin is activate your anticipation. Release your faith and put your fears into one. Yung takot lang, yung pangamba lang ang dapat nakakwarantine. Kasama ng ating peace. Pero yung ating pananampalataya, dapat patuloy po natin yan pinagagalaw. Patuloy natin ina-activate. Patuloy natin i-release. How to release our faith? Number one, total surrendering your life to the one who created you. Buong pagsuko ng iyong buhay sa Diyos. Alam niyo, masabi natin na paano ba i-release yung pananampalataya, Pastor? Paano ba paganahin yung pananampalataya ko? Dahil minsan, ang iba kasi, sometimes, pag nagsisimpa ka lang, may pananampalataya ka na. O kaya naman, lagi mo lang bagitin ang Diyos, may pananampalataya ka na. Kaya minsan sabi lang, gusto, kanya-kanya mo pananampalataya yan. Tama naman. Nga lang, paano ba talagang nagre-release yung pananampalataya? Paano ba nag-activate yung pananampalataya na yun? Isa sa mga experience ko at nabasa ko sa kanyang salita, sa Biblia, ang pagpapakita pa lang, pag-release ng pananampalataya ay yung pagsuko ng iyong buong buhay sa Kanya. Na kapag nakasuko yung buhay mo sa Kanya, yung lumikha sa iyo. Dahil siyang lumikha sa iyo, alam niya yung iksi at haba ng iyong buhay. Alam niya yung haba o yung itatagal ng buhay natin dito sa lupa. Alam niya yun. He knows everything. Kaya siya yung manlilikha, siya yung manlilikha ng lahat at lupa, siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Dahil siya yung manlilikha mo, alam niya ang maganda para sa iyo. Alam niya yung maganda para sa atin. Kaya naman, kapag total surrender yung life mo sa Panginoon, yung buhay mo sa Kanya, yung takot na alis. Nawawala yung takot at nagiging isang pananampalataya. Nagiging isang malaking pananampalataya. Na naniniwala ka na ang manlilikha mo yung Diyos. Hindi ka mapapahala, ano man ang dumating sa buhay mo, ano man ang mawala sa buhay mo, especially, the best example dito is si Abraham. Dahil si Abraham ay nakasuko yung buhay niya buong buo sa Panginoon,
Nung sinabi ni Lord na, Abraham, i-alay ko sa akin yung nag-isa mong anak, yung minamahal mong anak, at kaisa-isang anak, which is si Isaac. Si Abraham ay hindi nag-alilangan, si Bak ng kahoy, nagdala ng kahoy. Hindi siya nag-alilangan gawin ng bagay na, hindi siya nag-alilangan na isama si Isaac at dalhin doon sa bundok para siya i-offer. Dahil naniniwala si Abraham sa kanyang panahon. Kaya sabi nga sa Hebrews, dahil sa panalig ni Abraham, bagamat siya ay matanda na nagkaanak pa, dahil kahit na hiningi sa kanya ng Diyos, ang kanyang anak ay ibinigay niya. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil alam niya na kung paano ibinigay ng Diyos si Isaac, ay gayon din naman maibabalik sa kanya yun. Yung kung hindi niya inaarin, akin ito. Wala siyang inaarin kanya. Inaarin niya lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya naman yung buong pusong pag-surrender ng buhay sa Panginoon na isang paraan to release your faith. Na kung saan, para mailabas mo yung pananampalataya mo, para paganahin yung pananampalataya mo, simulan mo sa pagsuko ng iyong buong buhay sa Kanya. Kaya marami mga tao ngayon takot dahil hindi nakasuko yung buhay sa Diyos. Hindi nakasuko yung kanilang buhay sa lumikha sa kanila na ang Diyos ang tanging nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 7, hindi ba pinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salabing tanso? Kaya pa man, kahit isa sa kanila hindi pinapabayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Yung mga maya na yung mga uwak, sabi niya sa ibang panig ng salita ng Diyos, hindi nagtatanim, hindi umaani, wala silang tinatawag na kamalig para ipuin ang kanilang mga pagkain. Pero sabi na sa ng Diyos, pinapakain sila ng Diyos. Inaalagaan sila ng Diyos. Ginagabayan sila ng Diyos. Iniingat sila ng Diyos. At yung bawat ibon na nalalaglag mula sa ipapawid dahil namamatay sila, ay dinaramtang ng Diyos. Kumbaga parang nahabag ang Diyos. Naiiyak ang Diyos kapag may gantong hayop na namatay. Tayo pa kaya? Kaya sabi niya, ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat. Sabi, gano'n siya ka-concern sa atin, gano'n siya nagmamahal sa atin, gano'n siya kumakalinya sa atin. At ang sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa maya. Mas mahalaga tayo sa mga hayop na yan. Mas mahalaga tayo sa mga ibon na hindi natin sa paligid. Bagamat sila yung mga ibon na hindi nagtatanim dumaani, pero kumakain sila at pinapakain sila ng Diyos. Tayo pa kaya? Na mas mahalaga tayo sa kanya. Tayo na kanyang mahalaga. Ikaw pa kaya? Na anak niya. Ikaw pa kaya? Na minamahal niya. Ikaw pa kaya na tumanggap ng anik sa kanya. Kaya sabi niya, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga kaya. Activate our faith. Surrender your life. Yung mga martir, sina Peter, Paul, mga apostles, kung hindi nakasuwa ang buhay nila sa Panginoon, makakarating ka sa atin ang gospel. Si Peter, masabi ba niya, huwag niyo akong ipako na tulad ng sa Panginoon, sa aking Panginoon, kundi pabaliktad niyo akong ipako. Sabi nga ni Paul, ang technique na ito ay hindi naging karapat-dapat sa mga tao nito. Bakit? Kasi sila yung mga sinulog ng buhay, pinalapas sa leon. Panahon ni Emperor Nero, maraming mga Christians, maraming mga martyrs noon that time na pinalapan ng buhay sa leon, sa mga tigre. Pinagdaran, pinako sa krus, sinilaban ng buhay, hinagupit. At si Thomas ay binangak o nabak ang kanyang katawan, pinahila sa 2 kabayo. Kung tutusin nga, hindi sila, sabi nga, hindi karapat-dapat ang daigdig nito sa kanila. Pero, because yung buhay nila ay nakasuko sa Panginoon, anumang panganib, hindi nila litan. Anumang dumating na pagsubok sa buhay nila, hindi nila tinignan. Ang tinignan nila, sabi nga ng Hebrews, hindi nila natanaw, hindi nila napuntahan, hindi sila nakapanirahan doon sa lugar na kung saan ay dito sa lupa, na sabihin natin na maganda. Pero natanaw nila, nakita nila yung magandang pangako ng Diyos na naghihintay sa kanila, which is eternal life. Yung buhay na walang hanggan. At yun ang isang pinakamagandang bagay na dapat nating asamin sa ating buhay. Mahalaga ka. Pangalawa, never stop looking to Jesus.
Huwag mong alisin ang tingin mo. How to release your faith? Anong bagay? Isa pangalawang bagay is, huwag mong aalisin ang tingin mo kay Jesus. Kanino? Sa larawan? No, hindi sa larawan. Hindi sa, pwede mong makita ang larawan kay Jesus. Hindi. Kundi doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. His death and His resurrection. Huwag mong aalisin yung pananampalataya mo doon na kung saan si Jesus Christ namatay para sa iyo. Si Jesus ay muli nabuhay para sa iyo. The most powerful weapon that we have right now is the cross. Yun yung pinakamalakas mong kapangyarihan na meron ka. Kapag nasa buhay natin, yung kamatayan ng Panginoon Jesus, yung muli niyang pagkabuhay, anong pangalan kung pwedeng maging dahilan para ikaw ay dumistansya sa Diyos? Kapag nandoon ang panalig natin sa kanyang ginawa, tandaan natin, His blood ay kaya magpagaling. Ang kanyang dugo na naglilinis ng tangkuhin ng kasalanan at sumpa. Sa kanyang dugo na tumigil sa krus sa Kalbaryo, na dating worse yung buhay natin ay naging maayos. Yung kanyang dugo na so powerful, na ang kasalanan ng buong sanlibutan ay nalinis at magkakaroon ng kapatawaran ng sino mong manalig sa palataya sa kanya. The most powerful weapon that we have is the cross. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Kaya declare it. The benefits of the cross of Calvary, always declare it sa buhay mo, sa pamilya mo, na yung dugo ng Panginoon Jesus ang magpoprotekta sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Always believe, always declare to your life that Jesus is your Lord and your Savior. And His death and His resurrection is your powerful weapon. Paniwalaan natin, release your faith through looking. Never stop looking to Jesus. Huwag mong igil. Sabi nga ng Hebrews 12 verse 2. Fix your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng kabuuan ng ating pananampalataya. Saan pa nanggaling yung pananampalataya sa Kanya? Sinong papasaktan nito? Siya pa rin. Kaya huwag nating aalisin ang ating paningin, which is our faith relationship. No matter what happened, ano man ang sitwasyon sa buhay at paligid natin, always fix our eyes on Jesus. Dahil sa kagalakan na binigay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus. At yung cross na yon ay dahilan para maligtas tayo. Yung cross na yon na Kanyang pinagkasawian. Yung cross na yon na kung saan doon siya namatay, doon niya nagbuhos yung Kanyang dugo na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Dahil sa Kanyang pagmamahal, hindi niya alintahanan na siya'y mamatay, masaktan, mahirap. Namatay siya sa krus at siya ngayon napapo sa kanan ng Lord ng Diyos. No matter what happened, always fix our eyes on Jesus. Ano man sa sitwasyon. Sabi nga ng Romans, o sa pangatlo, palagi makinig sa Holy Spirit. May sinasabi si Holy Spirit sa lahat ng bagay. Sabi na lahat, how to release your faith? Always listen. May sinasabi ang Diyos sa pamamagitan ng Banal Espiritu sa atin. May sinasabi ang Banal Espiritu sa mundo. May sinasabi siya at always open our ears and ask Lord, speak to us. We want to hear you. Yung Kanyang salita, lagi na dyan. At ang Banal na Espiritu ay lagi nang uusap at sasabi. Kasi maraming bahagi na pwede tayong mapakinggan ngayon. Maraming bagay na pwede tayong mapakinggan sa paligid natin. At minsan pa nga nakakatakot na talaga ang pwede marinig. Maraming tao pwede magsalita kung ano ng mga bagay sa atin. Maraming boses tayo maririnig. But importante at mahalaga mga anak, malinaw ang pandinig natin sa Banal na Espiritu. Dahil yung Banal na Espiritu magsasabi sa atin kung ano yung dapat natin. Ang sabi nga ng Kanyang salita, ang Banal na Espiritu ang magsasabi ng mga bagay na dapat natin malaman. Without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, wala tayo. At ano ba isang bagay na sabi ng Holy Spirit sa atin? Romans 8:21-23. Naku, maging malaking hamon sa atin to. Ano pa masabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? God is with you. Who?
pwedeng lumaban sa'yo? Sino ang pwedeng maging kalaban mo kung ang Diyos ay panig sa'yo? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat. Hindi ba kaya niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay? Activate your faith. Release your faith. Kung hindi niya pinagkait sa Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak para mamatay, para bayaran natin ang kasalanan, para magsilbing kagalingan, kagamutan, at tagumpay at kalayaan, anong bagay pa hindi niya kaya ibigay? Ang Diyos ay higit pa sa sapat. Ang Diyos ay higit pa sa kung ano yung kailangan. Ang Diyos, labis na. At sa kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, ito isang pagpapatunay na walang bagay na hindi niya kaya ibigay sa atin. Verse 25. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapuluhan, kaya? Ang kabigatihan? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? O ang kamatayan? Yan ba ang mga bagay na yan ang paghihiwalay sa atin? Ang mga bagay na yan ba ang pwede mag-distansya sa atin? Sa ating spiritual na buhay? Sa ating pananalig? Yan ba yung mga bagay na kailangan mag-distansya? Na kailangan dumistansya ka na sa Diyos kasi mapanganib? Hello? Magdistansya ka na sa Diyos kasi mamamatay ka. Hello? And then praise God. Sabi nga ni Paul, ang kamatayan ay sa pakinabang. Habang ginagawa mo ang patungkol sa Panginoon, patungkol sa mga bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos, dapat mo ikalutuwa at ikalugod. Kung sakali bang dumating, ang ganun. Ang sabi ng verse 37, 38, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Always remember, Jesus loves you so much. Jesus loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Kaya, important, mahalaga that your faith will be released and your anticipation will be activated. Importante, activated ang ating pananampalataya. And verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, buhay, ang mga anghel, ang pamuluhan, o ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan, o ang hinaharap. And verse 39, ang kataasan, ang kalaliman, o alimbang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Jesus Christ. Si Jesus. Na ating Panginoon. Kung merong meeting po, kung merong social distancing, yun lang yun. Pero walang spiritual distancing. Minsan kasi maraming tao, doon pa man kahit wala naman tayong quarantine, marami ng alibay sa church. E di talo ngayon, kaya yung mga nag-aalibay, tuwa-tuwa. No? Kasi hindi makapag-church. Kasi may quarantine. Palala ko sa iyo, kamusta yung spiritual ng buhay? Maaaring social distancing nga tayo. Pero how about your spiritual? Kamusta? Minsan, ginagawa lang nating alibay yung sinasabi ng government. Sumunod tayo sa government, pero kamusta naman yung ating spiritual? Baka siguro kaya, kumbaga parang yung dating sa atin ng commandment o ng ordinance ng government, bagamat which is tama, dapat natin sundin. Pero, maraming tao, I think, o maraming Kristyano, may ginagawa na rin alibay na lang yun, pero kung naman talaga, yung kanilang spiritual ay malaki na yung distansya. Malaki na yung tinatawag na spiritual distance sa Diyos. Sa kanyang salita. And even yung prayer life, kung kaya pa hindi na intact, hindi na ignite, hindi na malalim. Ito magtatapos nga natin. Nasa sitwasyon tayo ngayon na maging ang buong mundo sa kalagayan na tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng katapusan. Siya lang ang nakakaalam ng hangganan ng lahat. Ito ang sandaling dapat natin ipagpatuloy na i-activate ang ating inaasahan sa Diyos. Our anticipation. And release our faith. Despite that we are in physical home quarantine. We are now in physical home quarantine. Always remember
lagay natin sa ating isip, sa ating puso. Katawan lang dapat ang naka-quarantine. Hindi ang pananampalataya. Hindi ang iyong pananalig sa Diyos. Lagi natin tandaan, your faith is one of your most powerful release. Malaki ang magagawa ng Diyos sa pananampalataya natin. Kung magsasama-samahin natin, pagkakaisahan, ang ating pananampalataya natin, God can do much better. God can do anything. Because God is able. Activate your anticipation. Believe na ang Diyos makagagawa ng himala sa iyong paligid, sa iyong kalagitnaan, sa ating kalagitnaan, sa ating bansa, sa ating bayan. Makagagawa siya ng himala. Hindi natin kayang abutin ang ating isipan. Ang dati tandaan, Ephesians 20, sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, higit sa kaya ng lingid at isipan. Ay manalangin. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na kami ay naka-home quarantine. Pero hindi po dapat naka-quarantine ang aming panahon. Sa sitwasyon pong ito, Panginoon, mas lalo niyo pong tulungan kami na mapanalim ang aming relasyon sa iyo. Mas lalo pang maging activated yung aming pong anticipation. May release namin yung aming pananampalataya. And our fears, our doubts, siya lang yung ma-quarantine. Siya yung ma-separate namin sapagkat nakakahawa ang Espiritu nito. Nakakahawa yung takot. Kaya Lord God, dalangin po namin, aming Ama, aming Diyos, sa oras na ito. Touch your people. Touch your church. And God, palakihin mo, palakasin mo, pantagin mo, palawakin mo. Patuloy, pagalawin, Panginoon, ang pananampalataya nila sila. Iniwala kami, Panginoon, na kung yung buhay namin nakasuko sa inyo, buong nakasuko sa inyo, wala kaming dapat ipangamba. Ano man ang nangyayari sa aming paligid, libo-libo man ang tao, ika nga sabi ni David, 10,000 man, hindi kami maano, hindi kami dapat matakot. Dahil niwala kami, ikaw yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam mo yung habang iksi ng aming buhay. Kaya Panginoon, wala kaming dapat ikaw. Laki kaming tumingin sa iyo, Panginoon Jesus. Ikaw ang nagpasimulan ng aming pananampalataya at nagpapasaktan ito. And Holy Spirit, salamat dahil meron kang sinasabi sa amin. Marami bang boses kami maririnig ngayon? Marami kami naririnig ng mga bali-balita na nagiging dahilan para matakot kami. Pero Lord God, Holy Spirit, we asking you right now na ikaw ay mangusap sa bawat isa na ngayon ay nanonood at nakikinig. Speak to them, Lord. Speak to us, Holy Spirit. Sabihin niyo po, Panginoon, yung dapat namin marinig. Mag-iwan po kayo ng mensahe sa bawat nakikinig na ito. Kayo po magtapos sa mensahe nito, Panginoon. Ikaw magtapos sa mensahe nito. Ikaw magbigay ng patuloy na malalim na karunungan na mula po sa iyo, Banal na Espiritu. Holy Spirit, speak to us. Kayo po yung mag-iwan po kayo ng mahalagang salita, mensahe sa puso ng bawat isa. Na magagamit namin upang ang aming pananampalataya ay lalo pang lumawak, lalo pang lumaki, lalo pang mapalakas. And we ask you, Lord, na sa oras ng Panginoon, nababatid niyo po yung kalagayan ng mga isa. Alam niyo po, Panginoon, kung ano po ang kanilang pinagdadaan. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang kanilang hinaharap personally. Kung sakali man, Panginoon, na meron pong nakikinig ngayon, nagkakaroon po ng spiritual distancing sa kanyang buhay, sa iyo, sa kanyang pananampalataya, sa iyong salita. Ama, nilapit ko po sila sa iyo. Inilapit ko po, Panginoon, ang taong po sa iyo, God. Touch him, God. Na alam mo na kanyang pinagdadaanan ngayon, ang susi na ngayong pag-amin sa iyo. Kung
Umamin siya na siya ay dumidistansya sa inyo. Nagiging literal na o nagiging spiritual na yung distancing. Kaya napupuno siya ng takot. Ang matulungan mo siyang ma-overcome, mapagtagumpayan, anumang takot na meron siya. Naniniwala kami, wala kaming dapat katakutan. Walang ibang dapat kaming katakutan, kundi ikaw lang, Diyos. Ikaw na may kapangyarihan na pumatay at magbulit sa impyerno. Aming Diyos, ilagay mo, Panginoon, yung banal na takot sa aking puso. Ipanatag mo yung aming kalooban. At manalig kami, Panginoon, na kung paano mo binigay yung anak na si Jesus, walang bagay na hindi payag bigay sa atin. Lord, bless your people. Bless your church. I pray, Father God, ang lahat sa oras na ito. Ingatan niyo po, Panginoon, ang iyong pagwis ng iyong pakpak. At libo-libo pong anghel, Panginoon God, ay patuloy pong isubo sa mga nananalig at titiwala po sa inyo. Maranasan po na yung mga anak ang walang kumpay mong supply ng lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Nakatitiyak kami at nakakaasa na magagawa mo ang ito. Sa inang binabigan ng pagbugbag sa taon, pagpalayo po ang bawat isa. Pagpalayo po ang Iglesia ng Soul Harvest, Church ng Soul Harvest, Church ng Thy Word, and even Lord God, yung mga brethren po namin na nasa pagbasa ngayon. God, ito yung silang pangunahan, ingatan, samahan sila. At patuloy na anuman ang kalagayan, nandun ang kanilang pananalig sa inyong pagtitiwala at pag-asa. Panginoon, maraming po sa mga. Naniniwala kami na malapit na matapos ito. Matatapos na ito. And show us that. Ipakita mo sa amin na speak to us, Holy Spirit, ang katapusan ng virus na ito, ng COVID-19. Kaya by the blood of Jesus, we declare it, Lord, ang katugunan sa aming panalangin. It's our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalayo po ang papakinig, pagbasa, pag-aaral po sa Tana Diyos, sumagal ito. Pagpalayo po kayo lahat. God bless Soul Harvest. God bless Thy Word. God bless sa bansa Pilipinas at sa maging sa buong mundo. Nawa, mahayag si Jesus sa puso ng bawat isa. I declare na bawat tuhod ay luluhod at bawat labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon.